Naniniwala ka ba talaga na kilala mo kung sino ka? Kung ang unang pumasok sa isip mo ay ang iyong pangalan, ibig sabihin, hindi mo pa tunay na nakikilala ang sarili mo. Kung iniisip mong ikaw ay ang katawan na nakasuot ng damit mong gayon, hindi mo pa rin alam. At kung inakala mong ikaw ay ang trabaho mo, ang ginagawa mo, o ang mga bagay na meron ka, mas lalo kang naliligaw. Dahil ang tunay na ikaw ay hindi maaaring hawakan, hindi rin makikita, ngunit may kakayahang baguhin ang lahat ng nakikita. Paano kung sabihin ko sa iyo na ang buhay na tinatahak mong gayon ay refleksyon lang ng baluktot mong pananaw sa sarili mo? Na ang kawalan ng pera, ang pag-abigo sa trabaho, ang hindi makausad na damdamin ay hindi dahil sa panlabas na bagay, kundi resulta lang ito ng maling larawan sa loob mo. Akala ko noon, alam ko na kung sino ako. Madalas kong sabihin, ako si Bob Proctor, at parang sapat na iyon. Pero dumating ang araw na napagtanto ko na ang pangalang iyon ay isa lamang palatandaan. Isang tunog, kombinasyon lang ng ilang letra na pinili ng aking mga magulang. At ang katawan, hindi rin ako iyon. Katawan ko lang iyon. Tulad ng kamay ko, braso ko, mukha ko. Pero hindi natin sinasabing, ako ay isang binti. Parang katawa-tawa, di ba? Ang totoo, kung sino talaga ako, ay hindi matutukoy ng simpleng mga salita. Ako ang siyang nag-iisip, nakakaramdam, at may imahinasyon. At ako rin ang siyang lumilikha ng sarili kong katotohanan. Sa mahabang panahon, nabuhay ako bilang refleksyon lang ng sinasabi ng mundo tungkol sa akin. Tinawag nila akong bobo. Tamad. Sabi nila, wala akong mararating. At dahil naniwala ako, naging ganon nga ako. Nag-react lang ako sa buhay. Hindi ko ito tunay na isinabuhay. Bawat pangungutya, naging isang bato. Bawat pagtanggi, naging isang blok. At unti-unti, bumuo ako ng kulungan, isang kulungang hindi nakikita, pero palagi kong bitbit sa bawat trabahong walang saysay. Sa bawat bayaring hindi ko mabayaran, sa bawat gabing puno ng panghihinayan kung saan tinanong ko, bakit ako? Pero mali pala ang tanong na iyon. Ang tamang tanong ay, sino ba talaga ako? Si Ray Stanford ang tumulong sa akin makita ito. Tumingin siya sa mga mata ko at sinabi, kung hindi mo gusto ang mga resulta ng buhay mong gayon, ikaw ang kailangang magbago. Hindi ang mundo, hindi ang iba, ikaw mismo. Sa una, parang napakasimple. Pero tumimo iyon sa isipan ko. Paano ko babaguhin ang anumang bagay kung hindi ko nga alam kung sino ako? Karamihan sa mga tao, iniisip nilang kilala nila ang sarili nila. Pero sabihin mo nga, alam mo ba kung bakit gumigising ka araw-araw na parang may mabigat na pasan? Alam mo ba kung bakit palagi kang takot sumubok, matalo, o mapuna? Naranasan mo na bang pagmasdan ang sarili mong buhay at maisip? Akala ko mas malayo ang mararating ko. Kung, baka hindi mo rin tunay na kilala ang sarili mo. Baka pinalaki kang maniwala na mahina ka, limitado, at karaniwan lang. At sa tuwing sinubukan mong mag-iba, may isang taong bumalikwas sa iyo at nagsabing, sino ka ba para gawin yan? Alam ko ang sakit niyan. Alam ko ang pakiramdam na may malaki kang potential sa loob mo, pero hindi mo alam kung paano ito ilabas. Ganyan mismo ang naging buhay ko sa loob ng maraming taon. Hanggang sa isang araw, nagpesya akong pag-aralan ang sarili ko. Hindi ang mga libro sa eskwela. Hindi ang mga dyaryo. Inaral ko ang aking isipan. Pinagmasdan ko ang takbo ng mga iniisip ko. Kinwestiyon ko ang mga paniniwala ko. Tinanong ko ang sarili ko, sino ang nagtanim nito sa isipan ko? Totoo ba ito o isa lang itong lumang idea na tinanggap ko na lang at hindi kailanman sinuri? Karamihan sa mga tao ay nabubuhay na parang mga anino. Ulit-ulit ang ginagawa, sumasabay lang sa mga pangyayari, at nagtatago sa likod ng mga maskara. Marami ang naniniwala na sila ay ang kanilang trabaho, ang kanilang mga relasyon, o ang kanilang kinikita. Ngunit ang mga bagay na iyon ay maaaring magbago sa isang iglap. At kung kaya nilang magbago agad, paano mo masasabi na iyon ka nga talaga? Ang tunay mong pagkatao ay hindi nagbabago. Yan ang diwa mo na nangangarap, naglalayon, at umaasang magkaroon ng mas makabuluhang buhay. Alam mo yung pakiramdam na gusto mong maging malaya, mamuhay ng may kasaganaan at layunin. Totoo iyon.
Iyan ay ang tinig na kaluluwa mo na nagpapaalala kung sino ka talaga. Ngunit ang mundo ay pilit itong binubura. Itinutulak ka nitong tanggapin ang papel na maliit, makitid, at limitado. Subalit hindi ka isinilang para isiksik ang sarili mo sa mga ganoong kahon. Isinilang ka upang magumapaw, upang maging buo. Isipin mong mabuti, ilang beses mo nang pinilit ang sarili mong lumiit para lamang magkasya sa mga lugar na hindi ka naman talaga tinatanggap. Ilang beses ka nang tumugon ng, kahit gusto mong isigaw ang hindi. Ilang ulit mo nang pinili ang katahimikan dahil sa takot na mapuna o husgahan kung sino ka talaga. Maaaring buhat-buhat mong gayon ang pagkakakilanlang hindi naman tunay sa iyo. Maaaring sinusubukan mong abutin ang mga inaasahan ng iba, kahit hindi mo kailanman pinili ang mga ito. Doon mo mararamdaman ang labis na pagod, pagkabigo, at panghihina. At syempre, mararamdaman mo yon. Sapagkat walang mas masakit at mas nakakapagod kaysa sa pagtakbo sa isang buhay na hindi iyo. Habang ang tunay mong sarili ay nakakulong sa loob mo, sumisigaw ng kalayaan. Maaari mong piliing wakasan na ang kabanatang iyon gayon. Piliin mong gisingin ang sarili mula sa pag-abihag ng automatikong pamumuhay. Kahit papaulit-ulit kang pinagsabihan ng kung ano raw ang kaya mo lang maging, kahit ano pa ang inaasahan nilang maging ikaw, kung anuman ang iniisip nilang taglay mong kakayahan, wala na ang lahat ng iyon. Ang tunay na mahalaga ay kung ano ang pinipili mong paniwalaan simulang gayon. Nang pinili kong huminto sa paghanap ng sagot sa labas at nagsimulang tumingin sa sarili ko, doon nagsimulang mabago ang lahat. Hindi ito nangyari ng biglaan. Hindi rin ito naging madali. Pero tunay ito. Unti-unti kong itinayo ang isang bagong imahe ng aking sarili. Hindi batay sa opinyon ng iba, kundi sa taong nais kong maging. At alam mo kung ano ang sumunod. Nagsimulang gumalaw at magbago ang mundo sa paligid ko. Dahil kapag nagbago ka sa loob, tumutugon ang buong kalikasan. Hindi ka ang nakaraan mo. Hindi ka lang isang pangalan. Hindi ka rin ang mga kabigwang naranasan mo. Ikaw ay ang lakas na nanatili at patuloy na lumalaban. At kung narito ka pang gayon, ibig sabihin ay mayroon ka pang dakilang misyon na kailangan gampanan. Gayon, tanungin mo ang sarili mo sino ang pinipili mong maging. Napaisip ka na ba kung bakit napakaraming tao ang gumugugol ng 40 taon na kanilang buhay, mula Lunes hanggang Biyernes, mula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, para lamang dumaiting sa dulo ng kanilang buhay na halos wala man lang naipon o naabot. Nakatira tayo sa pinakamayamang kontinente sa kasaysayan ng sangkatauhan. Mayroon tayong teknolohiya, alaman, at edukasyon na hindi kailanman naging ganito kadali makuha noon. Subalit kahit ganoon, 75% bahag din ng populasyon ay nabubuhay pa rin sa takot, sa kakulangan, at sa pagkakakulong. Bakit? Dahil tinuruan tayong ganoon. Mula pa noong isinilang tayo, ibinabad na tayo sa isang sistemang unti-unting hinubog ang ating isipan na hindi natin napapansin. Pinalaki tayong sundin lang ang agos, sumunod sa utos, at huwag nang magtanong. Palagi nating naririnig ang mga linyang tulad ng mas mabuting mag-ingat, maging praktikal, o huwag mong taasan masyado ang pangarap mo. At ang masakit, pinaniniwalaan natin ito. Tinatanggap natin ito. Umaayon tayo. Isa rin ako sa mga taong iyon noon. Nagtrabaho ako sa pabrika, sa mga gasolinahan, at bilang bumbero. Tinanggap ko kung anuman ang dumating. Hindi dahil mahal ko ito, kundi dahil naniwala akong iyon lang ang kaya kong makuha. Iyon ang itinuro sa akin. Hanggang sa dumating ang araw na napatingin ako sa paligid at naitanong sa sarili, may nakakaalam ba talaga dito kung anong ginagawa nila? Kasi halos lahat ng tao ay mukhang walang sigla. Pagod, wasak por dentro. Tinanong ko ang sarili ko, kung ito talaga ang tamang landas, bakit parang walang umaabot sa destinasyon? Doon ko napagtanto ang isang bagay na karamihan ay hindi napapansin. Kapag sumunod ka lang palagi sa karamihan, mananatili kang karaniwan. At ang pagiging karaniwan, ayon sa mga datos, ay nangangahulugang emosyonal na kahungkagan at kahirapan sa pananalapi. Pwede mong i-verify, ayon sa mga pag-aaral, higit sa 70 sa bawat 100 tao ay nabubuhay na may mga utang o kapos sa pera. At ang dahilan nito ay hindi kawalan ng talento. Hindi rin ito kakulangan sa pagsusumikap.
Ang totoo, sobra-sobra ang pagsunod. Pagsunod sa sistema, sa takot, sa ideya na gayahin mo ang ginagawa ng lahat. Pero hayaan mong sabihin ko sa iyo ito. Ang kapaligiran kung saan ka lumaki, ang mga tinig na narinig mo palagi, at ang mga limitasyong ipinataw sa iyo. Wala ni isa doon ang may kapangyarihang tukuyin kung ano ang magiging kinabukasan mo. Wala. Maaaring pinalilibutan kang gayon ng mga taong mapanghusga o negatibo. Maaaring galing ka sa isang pamilyang basag. Maaaring daan-daang beses ka nang nabigo. Pero kahit ganoon, may kapangyarihan ka pa ring baguhin ang lahat. Paano? Sa pagtigil sa pagtanggap ng lahat ng itinuro sa iyo bilang katotohanan. Kapag may nagsabi sa iyo na hindi mo kaya yan, hindi ikaw ang tinutukoy nila. Ang sinasabi nila ay ang limitasyong nasa loob nila. Pero kung hindi ka mag-iingat, baka yakapin mo ang limitasyong iyon at akalain mong sa iyo ito. Araw-araw kong nakikita ito. Mga taong may pambihirang talento, may nakakabilib na mga ideya, pero nananatiling hindi umaanga. Dahil takot silang maging kakaiba. Takot silang masabihan. Takot silang mabigo. Pero hayaan mong ipaalala ko sa iyo. Nabibigo ka na sa tuwing pinipilit mong maging taong hindi ikaw. Niloloko mo na ang sarili mo sa tuwing binabaliwala o ang mga pangarap mo. At walang mas masakit pa sa ganon. Laging pinag-usapan ng mga tao ang kalayaan. Kalayaan sa pananalapi, kalayaan sa oras. Pero paano magiging malaya ang isang taong nakakulong pa rin ang isipan? Paano ka magiging tunay na malaya kung bawat hakbang mo ay kailangang aprubahan muna ng iba? Kung mas matindi pa ang takot mong ma-judge kaysa sa kagustuhan mong matupad ang mga pangarap mo. Hindi mo kailangang magustuhan ng lahat. Ang mahalaga ay maging totoo ka sa sarili mo. Magkaroon ka ng tapang na mag-isip sa sarili mong paraan. Lumakad ka sa daang hindi dinadaanan na karamihan. Magsimula kang questionin ang normal. Alam mo ba yung trabaho na kinainisan mo pero hindi mo maiwan kasi takot kang walang mapalitan? Alam mo ba yung ideya ng negosyo na paulit-ulit na bumabalik sa isipan mo? Pero hindi mo sinisimulan kasi may nagsabi sa iyo na hindi ito gagana. Alam mo ba yung talento na tinatago mo kasi pakiramdam mo? Wala lang yan? Lahat ng iyan ay mga pagsubok na totoong ikaw na gustong lumabas. Pero ang mga nakasanayan mo ay hinahatak kang pabalik. At naiintindihan ko, hindi madali ang sumuway sa agos. Pero sinasabi ko sa iyo, posible ito. Ginawa ko ito. Nagsimula ako sa isang negosyo ng paglilinis. Walang karanasan, walang diploma, walang koneksyon. Pero may malinaw akong layunin. Alam ko kung anong gusto ko. At tumanggi akong makinig sa mga nagsasabing hindi ko kakayanin. Sa unang taon, kumita ako ng mahigit sa 50 milyong piso. At hindi ito himala. Ito ay bunga ng desisyon. Pagbabago ng pananaw. Tumigil ako sa paggaya sa karamihan at sinimulan kong gawin kung ano ang alam kong makakatulong. Kailangan mong piliin na ikaw mismo ang mag-isip para sa sarili mo. Umalis ka sa automatikong paraan na pamumuhay. Tumigil ka sa paghihintay ng pahintulot para mabuhay ng totoo. Dahil kung hindi mo gagawin ito, patuloy kang pipiliin ng mundo kung sino ka dapat maging. Patuloy kang itutulak ng mundo sa direksyon na gusto nito. Hanggat hindi mo pinipiling kumilos sa direksyon na gusto mo. At baka gayon ay iniisip mo, paano kung subukan ko tapos hindi ko kayanin? Pero ang tanong na dapat mong tanungin ay ito. Ano kung hindi ko subukan at buong buhay kong tanungin ang sarili ko kung ano kaya ang nangyari kung sinubukan ko? Aling uri ng sakit ang kaya mong dalhin? Ang sakit ng pagsubok na puno ng aral? O ang sakit ng pagkakampante na puno ng pagsisisi? Hindi ang kapaligiran ang nagsasabi kung sino ka. Ikaw ang pumipili kung paano tutugon sa mga nangyayari sa paligid. Ikaw ang pumipili kung magpapadala ka lang sa agos. Kung ikaw ang lilikha ng sarili mong daan. Ang buhay na hinahangad mo ay hindi nasa labas. Nasa loob mo. At naghihintay lang ito ng desisyon na tanging ikaw lang ang pwedeng gumawa. Ang pasyang maging malaya. Ang pasyang mag-isip sa paraang kakaiba. Ang pasyang yakapin kung sino ka talaga mula pa sa simula. Maaaring hindi mo napapansin, pero may isang programa na tumatakbo sa loob ng isipan mong gayon mismo. Isang tahimik at hindi nakikitang kodigo na ubod ng lakas. At ang kodigong ito ang siyang nagtatakda kung gaano kalaki ang paniniwala mong karapat-dapat kang kumita,
kung gaano kalawak ang tingin mong kaya mong makamit, at kung gaano ka naniniwala na pwede kang maging tunay na masaya para itong termostato sa loob mo. Kahit anong pilit mo na baguhin ang panlabas na sitwasyon, kung ang panloob mong termostato ay nakaset sa kakulangan, sa takot, sa limitasyon, hindi magtatagal at babalik ka sa parehong estado. Paulit-ulit. Nakita ko na itong mangyari sa napakaraming tao sa paligid ko. Mga taong may talento, masisipag, at may malalaking pangarap. Kumita sila ng pera sandali, naabot ang ilang tagumpay, pero hindi nagtagal, naglaho rin ang lahat. Dahil sa loob nila, may boses na nagsasabi, hindi ito para sa'yo. At kapag paulit-ulit mong naririnig ang tinig na yan, kahit sa sarili mo lang, unti-unti kang naniniwala. At kapag naniwala ka, kusa ng ayusin ng sansinukob ang sarili nito para kumpirmahin ang paniniwala mo. Dahil diyan, napakahalaga na ireprograma mo ang sarili mong isipan. Dahil habang hindi mo ito ginagawa, ulit-ulitin mo lang ang parehong mga pattern. Kahit sa tingin mo ay gumagawa ka ng bago, patuloy mong haharangan ang sariling tagumpay. Kahit pa buong puso mong sinasabi na gusto mong magtagumpay. Araw-araw kong nare-reprograma ang sarili kong isipan. At sinasabi ko ito sa paraang kasinlapat lang ng pagsisipilyo sa umaga. Dahil ganon dapat, hindi ito isang mahiwagang proseso. Ito ay disiplina, ulit-ulit na pagsasanay, at matibay na desisyon. Mahigit 20 taon na akong nagbabasa ng parehong aklat, Think and Grow Rich. Lagi ko itong dala. Binabasa ko ito ng malakas. Pinag-aaralan ko bawat linya. Hindi dahil hindi ko pa alam ang laman nito, kundi dahil sa bawat pagbasa, ako ay isang bagong bersyon ng sarili ko. At ang bagong bersyon na iyon, nakakakita ng mga bagay na hindi nakita ng lumang ako. Kailangan mong maunawaan, ang iyong isipan ay tulad ng isang hardin. Kapag hindi mo sadyang tinanim ang mga bagay na gusto mong anihin, ang mga damo ang siyang tutubo ng kusa. At ang mga damong iyon ay ang mga paniniwala na di mo na malayang minana mo. Hindi ako sapat. Hindi ako karapat-dapat. Hindi ito para sa akin. At naroon ang mga iyon, kahit hindi mo man sila namamalayan. Pero may lunas, kamalayan. At pagkatapos nito, paulit-ulit na pagpapatibay. Kumuha ka ng papel ngayon. Isulat mo kung sino ang gusto mong maging. Hindi kung sino ka sa kasalukuyan. At hindi rin kung sino ang inaasahan na iba. Kung sino ang nais mong maging. Isulat mo ito sa kasalukuyang panahon na para bang totoo na. Ako ay masagana. Ako ay may tiwala sa sarili. Ako ay malaya. Huwag kang mabahala kung sa una ay parang kasinungalingan. Karamihan sa mga pinakadakilang katotohanan ay nagsimula bilang tila kasinungalingan hanggang sa tuluyan kang maniwala. At kapag naniniwala ka talaga, tulad ng sinabi ni William James, ang paniniwala ay lumilikha ng katotohanan. Pinatutunayan ito ng agham ng utak. Ang mga pananaliksik tungkol sa neuroplasticity ay nagpapakita na ang ating isipan ay muling nabubuo ayon sa mga bagay na inuulit natin ng may layunin. Kapag araw-araw mong iniisip at inimagin ang isang bagong realidad na may malinaw na larawan, damdamin, at pagpupursige, nagsisimula ang utak mong tanggapin iyon bilang totoo. At lahat sa iyong pagugali ay nagsisimulang umayon sa larawang iyon. Maging ang iyong mga iniisip, ang paraan ng iyong pagpapasya, at ang iyong kilos ay nagbabago. Kaya ang pagvisualisa ay hindi pagsasayang ng oras. Isa itong malalim na paraan ng paglikha mula sa loob. Naalala ko ang isang babae na dumalo sa isa sa aking mga pagtitipon. Isa siyang tagapagsilbi sa isang maliit na kainan. 2 beses siya nagtatrabaho sa magkaibang oras. Dumaiting siya roon, nakita sa mukha ang pagod. May mga bilog sa ilalim ng mata at may dalang paniniwalang tila ito na ang kanyang tadhana. Ang sabi niya, pakiramdam ko hindi para sa akin ang buhay na ito. Hiniling ko sa kanya na isulat kung paano niya gustong mamuhay pagdating ng isang taon. Habang sumusulat siya ay napaluha. Sabi niya, iyon daw ang unang beses na pinayagan niyang ang sarili niyang mangarap ng walang paghingi ng paumanhin. Makalipas ang 12 buwan, bumalik siya. Lumipat na siya na tirahan sa ibang lungsod. Nakapagsimula siya ng munting negosyo ng paggawa ng mga kakaning sariling gawa. Gumagana siya ng may kasiyahan. Hawak niya ang kanyang oras. At ang pinakakahanga-hanga,
Nagsasalita siya habang kumikislap ang kanyang mga mata. Hindi niya kinailangang manalo sa isang malaking palaro o makakuha ng malaking gantimpala. Ang kailangan lang niya ay baguhin ang paraan na kanyang pag-iisip. Naintindihan mo ba kung gaano ito kalakas? Ang mundo sa labas ay palaging magpaparamdam na ikaw ay mali. Ngunit hindi ka mali. Ikaw ay may kakayahang likhain ang iyong realidad. Tumutugon ang sansinukob hindi sa sinasabi mong gusto mo, kundi sa enerhiya na inilalabas mo. At ang enerhiyang iyan ay batay sa kung ano ang paniniwala mo tungkol sa iyong sarili. Kaya ang tanong ay hindi lang ano ang gusto mo, kundi ano ang palagay mong karapat-dapat kang matanggap. Kung ang sagot mo ay puno pa rin ng hiya, pagdududa, o takot, diyan mo kailangang magsimula. Simulan mong gayon. Maupo ka sa isang tahimik na lugar. Ipikit mo ang iyong mga mata. Isipin mong namumuhay ka sa pangarap mong buhay. Damin mo ang emosyon na parang totoo na ito. Pagkatapos, isulat mo. Basahin mo ito ng malakas. Dalhin mo palagi ang sulat na iyon. Basahin mo ito muli. Basahin mo ito kapag malungkot ka. Basahin mo ito kapag nag-aalinlangan ka. Basahin mo ito hanggang sa paniwalaan ng iyong katawan bago pa ito makita ng iba. Dahil sa sandaling mangyari iyon, wala ni isa ang makakapigil sa iyo. Ilang beses mo nang hindi sinunod ang isang idea dahil may nagsabi na wala lang yon? Ilang beses mo nang hindi itinuloy ang isang bagay dahil takot kang pagtawanan? Ang totoo, karamihan sa mga tao ay hindi talaga nakatali ng mga tunay na tanikala, kundi ng mga opinyon. Opinyon ng mga kaibigan, mga katrabaho, mga kamag-anak, at mga hindi kakilala sa internet. At alam mo kung ano ang pinakamasaklap sa lahat ng ito. Ang mga opinyong iyon ay pabago-bago pero ikaw, patuloy kang namumuhay sa ilalim ng bigat ng mga ito. Hindi ka nilikha para magkasya sa inaasahan ng iba. Pero kung magiging totoo ka sa sarili mo, aminin mong madalas mong sinusubukang makisabay. Paulit-ulit mong sinusubukang patunayan na ikaw ay sapat. Paulit-ulit mong sinusubukang maging kaaya-aya sa paningin ng iba. At ito ang unti-unting pumapatay sa iyo sa loob. Dahil gaano ka man magsikap, hindi ito kailanman magiging sapat para sa lahat. Lagit-laging may taong magsasabing hindi mo kaya. Lagit-laging may dududa sa kakayahan mo. At kung patuloy kang aasa sa sinasabi nila, makakalimutan mong sino ka talaga. May nakilala akong lalaki. Maraming taon na ang nakaraan. May kakaiba siyang liwanag sa pagkatao. May angking galing. Mga ideyang bago at mapangahas. Mataas ang pangarap niya at taglay niya ang lahat upang lumikha ng isang bagay na magpapabago sa mundo. Sa tuwing binubuksan niya ang kanyang bibig para ikuwento ang kanyang mga plano, may laging tumatawa. Hindi yan wubra. Masyado kang nangangarap. Ingat ka, baka ikaw rin ang masaktan. Unti-unti, nanahimik siya. Parang unti-unting nawala ang ningning sa kanyang mga mata. Hanggang sa tuluyan siyang sumuko. Makalipas ang ilang taon, muling nag-cruise ang aming landas at nakita ko ang isang taong punang pet, talunan, at tila walang laman ang kaluluwa. Masakit iyon para sa akin. Dahil alam ko kung gaano siya kalaki ang potential. Ngunit pinahawak niya ang manibela ng kanyang buhay sa kamay ng takot. Takot na hindi tanggapin. Takot na latin. Takot na mapansin. Gayon, tanungin mo ang sarili mo. Ilang pangarap na ang inilibing mo dahil lang may isang taong nagduda sa iyo? Ilang idea na ang pinigilan mong isabuhay dahil sumagi sa isip mo? Aano kung hindi gumana? Ilang ulit mo nang itinago ang tunay mong pagkatao para lang matanggap ka na iba? Kapag palagi kang umaasa sa pag-apruba ng iba, gugugulin mo ang buong buhay mo sa paghingi ng pahintulot na mabuhay. Ipili ka ng mga bagay na hindi ikaw. Tatahakin mo ang mga landas na walang saysay sa puso mo. Magiging anino ka na lang ng kung sino ka talaga. Baka iniisip mong gayon. Ayoko kasing bigyan ng ibang tao. Pero kailan mo huling inisip kung ilang beses mo nang binigo ang sarili mo sa tuwing binabaliwala mo ang tinig ng puso mo? Ang pagbabagong dumaiting sa buhay ko, hindi yun dahil nagsimula akong kumita ng mas malaki, na kung iisipin, umaabot sa halos 300,000 piso kada buwan. Hindi roon nagsimula ang lahat. Nagsimula ito noong tumigil ako sa paghingi ng pahintulot para mangarap. Noong tumigil ako sa pagtatanong sa iba kung okay lang ba na sundin ko ang puso ko.
Nang ipinesya ko na ang tanging opinyong tunay na mahalaga ay ang sarili kong opinyon. Dahil ako ang kasama ko araw-araw, 24 na oras. Ako ang nakakaramdam ng sakit kapag nagpapanggap ako. Ako ang nagbabayad ng kabiguan kapag binaliwala ko ang sarili kong tinig. At hindi ito nangangahulugang magiging rebelde ka na lang na walang dahilan. Hindi ito tungkol sa pagsuway sa lahat. Ang punto rito ay, walang sinuman sa mundong ito ang mas nakakaunawa sa init ng mga pangarap mo maliban sa iyo. Walang sinuman ang nakadarama ng pangangailangang tuparin ang mga pangarap mo gaya ng nararamdaman mo. Ikaw lang ang may pananagutang buuin ng buhay mo. Isang halimbawa, si Robin Williams. Isa sa mga pinakatanyag na artista sa mundo. Napatawa niya ang daigdig. Ngunit sa kabila ng lahat, may dinadala siyang malalim na sakit. May palakpakan siya, may kasikatan, may parangal. Pero wala siyang katahimikan sa sarili. Patunay ito na walang papuri mula sa labas ang makakapalit sa kawalan ng pagtanggap sa sarili. Walang dami na tagahanga ang sapat kung hindi mo pa natututunang purihin ang sarili mo. Maaari mong gugulin ang buong buhay mo sa pagsisikap na maging kung anong gusto ng iba. O maaari kang magsimulang maging ikaw, gayon mismo. Maaaring manatili kang tak sa paghusga ng ibang tao. O maaari mong piliing maging malaya. Malaya para magkamali, para matuto, para lumago. Dahil yan ang hinihingi ng totoong buhay, ang maging totoo. Narito ang isang simpleng gawain na may malalim na epekto. Gayong araw, maglaan ka ng ilang minuto para sumulat ng liham para sa sarili mo. Isang liham na pagtanggap. Isulat mo ito na parang kinakausap mo ang matalik mong kaibigan. Sabihin mong ayos lang kung hindi mo mapaligaya ang lahat. Sabihin mong ayos lang kung hindi mo nagawa ang lahat ng tama hanggang gayon. Sabihin mong mula ngayong araw, pinipili mong pakinggan ang sarili mo. Pinipili mong igalang ang sarili mo. Pinipili mong unahin ang sarili mo. At basahin mo ang liham na ito tuwing may duda ka. Tuwing ang boses ng mundo ay mas malakas kaysa sa sarili mong tinig. Dahil isang bagay ang tiyak kong natutunan, kung paano ka tratuhin ng mundo ay salamin lang kung paano mo itinuturing ang sarili mo. At kapag itinuturing mong mahalaga ang sarili mo, ang universo ay tumutugon. Dahil palaging may tugon. Pero nagsisimula lang ito kapag natutunan mong tumugon muna sa sarili mong pangangailangan.